Welcome back mga idol! For today's video ay ating matutunghayan ang movie na Labor Day. Nagsisimula ang kwento sa mag-ina na namimili sa supermarket. Lumabas ang isang sugatang lalaki na gusto niyang ilayo siya ni Adele dito. Pero tumanggi agad si Adele. Hindi kasi mukhang mabuting tao ang lalaking ito. Ngunit inilagay ni Frank ang kanyang kamay sa leeg ng batang lalaki. Malakas din niyang sinabi na kailangan nilang tumulong, kailangang pumayag ang mag-ina. Sumama si Frank sa bahay niya. At tumingin muna sa kwarto, sabi niya wala siyang sasaktan. Kundi para protektahan ang mag-ina. Kailangan niyang panatilihing nakatali ang mga ito dahil isang krimen ang magtago ng takas. Ngunit ang lahat ng kanyang ginawa ay napakaamo, si Frank ay nasa kulungan dahil sa pagpatay, ngunit aksidenteng nabali ang kanyang binti habang tumatakas mula sa kulungan kaya dinukot niya ang mag-ina. Gusto niyang sumakay ng tren ng gabing iyon, ngunit may patuloy na pagpapatrolya ng mga pulis sa labas ng bahay. Kaya kailangan niyang mag-overnight. Pero sa kasamaang palad weekend yon kaya sarado ang train station. Kaya tumulong na lang siya sa pagpapalit ng oil at fuse, naglagay din siya ng bagong filter sa bagong coat ng wax sa sahig ng kwarto. Tinuruan niya yung bata ng kasanayan sa lahat ng uri ng baseball, at nakita ni Adele ang lahat ng ito. Pagkatapos ng kanyang hiwalayan ay pinalaki ni Adele ang kanyang anak na mag-isa, hindi niya akalain na ang isang pagpunta sa supermarket ay haantong sa tila perpektong lalaki, ngunit pagkatapos ay may kumatok sa pinto, si Frank ay nagmamadaling sinunggaban si Adele. Buti na lang kapitbahay lang ang kumakatok na nagde-deliver ng peach. Narinig ni Frank ang mahinahong sagot ni Henry at pinupuri siya, ngunit naramdaman ni Adele na may mali, napansin niyang halatang hindi tama ang paraan ng pagtingin ni Henry kay Frank. Para itong anak na nakatingin sa kanyang ama. Umaasa si Adele na aalis si Frank sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Para hindi maapektuhan ang normal nilang buhay, pero sa mga sandaling ito ay nalulungkot na ang puso niya na makitang aalis si Frank. Tumingin si Frank sa peach at may naisip, pinakiusapan niya si Adele at Henry na tulungan siyang balatan ang mga ito, pagkatapos ay ipinakita niya kay Adele kung paano hawakan ang hinog ng mga prutas. Ang hangin ay tila na puno ng amoy ng kaligayahan sa tulong ni Frank. Isang payang ginagawa sa oven na lumalaki tulad ng pagmamahal ni Adele kay Frank. Siya ay tila isang mabuting asawa at isang kahangahangang ama. Siya ay isang mamamatay tao, at si Adele ay isang solong ina, ngunit aksidenteng pinagtagpo sila. At sa paglipas ng araw ay tila umiibig sila sa isa't isa. Alam ng takas na si Frank na hindi siya maaaring manatili dito ng matagal, oras na para umalis, ngunit tila nag-aatubili si Adele na umalis siya at gusto siyang pigilan nito. Kaya nagpasya si Frank na manatili muna. May ginawa sila Frank at Adele sa gabing iyon. Kaya nahirapan makatulog si Henry. Maagang nagising si Frank na parang may hinahanap sa damuhan, naghahanap pala siya ng maganda at munting bulaklak na ibibigay kay Adele. Pagkatapos ay inayos niya ang sirang hagdan at pinatahimik ang lumalangit-ngit na pinto. Nilinis din niya ang mga gutter na barado ng ilang taon, at si Adele ay parang asawang dinadalhan siya ng tubig para mapawi ang uhaw. Puno rin ng kaligayahan ang mga mata nito. Tinuruan ni Frank si Henry kung paano magpalit ng gulong na parang ama. Pero may biglang pumasok na bisita, hihingin sana ng kapitbahay ni Adele na tulungan siya sa anak niya, pero natakot si Adele na mabulgar nito si Frank. Kaya dali-dali siyang tumanggi, pero hindi niya pinakinggan ang paliwanag niya, iniwan niya ang bata, at nagmamadaling umalis. Nung nakita ni Frank yung bata, napakabait niya, niyaya niya pa ang bata na makipaglaro sa kanya. Hindi pala masamang tao si Frank. Taon ang nakalipas, may dumating na magandang babae sa buhay niya, pero pagkatapos nilang magpakasal, hindi siya kontento sa piling niya. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pagtambay sa lahat ng uri ng mga bar. Galit na galit si Frank nang malaman niya ang balita. Hindi niya sinasadyang napatay siya, at aksidenteng nalunod ang kanilang sanggol. Sumapit ang gabi, dumating ang ina ng bata para sunduin siya, at sa pagkakataong iyon, palabas sa TV ang ulat ng pagtakas ni Frank. Nakita ito ng bata, at sumigaw sa kanyang ina, ngunit naputol ang kanyang mga salita ng sampal na mula sa ina. Pagkatapos ng ilang araw na magkasama, nagpasya sina Frank at Adele na umalis ng bahay at tumakas sa Canada. Inayos nila ang lahat ng kanilang mga gamit at naglinis ng bahay. Isa siyang mamamatay tao na nakatakas sa kulungan, ngunit na in love siya sa isang single mom. Ngayon ay nagpasya na silang umalis at magsimula ng bagong buhay. Gusto ni Adele na palitan ng pera ang lahat ng kanyang ipon, ngunit naramdaman ng staff na may mali, tinawag niya ang manager upang i-handle ito. Si Adele ay kumikilos na kabado, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi sinasadya. Nang malapit na siyang mabulilyaso, agad na sinagot ng kanyang anak ang mga tanong ng manager. Kaya napagtanto ng manager na wala palang problema.
Ngunit nang si Adele ay magdadrive na, muli siyang kinabahan, at lahat ng ito ay napanood ni Frank. Maraming malungkot na pangyayari sa kabataan ni Adele, pinanganak niya si Henry, at hindi na muling nabuntis. Sa tuwing nawalan siya ng isang anak, ito ay isang malalim na sakit para kay Adele. Na ang isang sanggol ang nabuhay ng ligtas sa sinapupunan, hanggang sa araw na ito ay ipinanganak, ngunit siya ay namatay. Pagkatapos ng lahat ng ito, ang kanyang asawa ay iniwan siya. Ito rin ang naging dahilan ng kanyang kalungkutan sa tuwing nakakakita siya ng pagbubuntis ng iba. Kaya hindi na siya masyadong lumalabas ng bahay pagkatapos noon hanggang sa hindi sinasadyang makilala niya si Frank. Ito ang nagbibigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon, ngunit pagkatapos ay pinabalik si Henry ng mga pulis. Nang makita niya ang pulis ay agad na namang kinabahan si Adele. Ang abnormalidad ni Adele ay kitang-kita ng pulis. Nakita niya si Adele na nag-iimpake ng mga bagahe niya, at agad siyang naghinala. Kaya't handa na siyang pumasok sa bahay para tingnan ito, buti na lang at tumingin lang siya saglit at umalis. Alam ni Frank na ang pulis ay nagsisimulang maghinala kina Adele at Henry. Kaya kailangan na nilang makaalis dito sa lalong madaling panahon. Pero maya-maya lang ay nagwangwang na ang mga pulis. Iniisip pa rin ni Adele kung paano tutulungan si Frank na makatakas. Ngunit alam ni Frank na walang paraan, kaya itinali niya si Adele tulad ng lagi niyang ginagawa, pagkatapos ay gumamit siya ng duct tape upang masecure ang mga kamay ni Henry. Pagkatapos ay lumabas si Frank upang hayaan siyang mahuli ng mga pulis. Nakita ni Henry ang eksena at lumuha dahil itinuturing na niya ang mamamatay tao na ito bilang pamilya. Sa huli ay nasentensyahan muli si Frank ng 25 taon sa bilangguan. At si Adele ay nagsisikap na tulungan si Frank na bawasan ang kanyang sentensya. Habang lumilipas ang panahon, si Henry ay lumaki na rin bilang isang binata. Maaari na siyang magpalit ng gulong para sa isang tao sa isang kritikal na sandali. Nanalo na rin siya ng medalya para sa baseball tournament ng buong paaralan. At lahat ng ito ay dahil sa mamamatay tao na nakasama niya ng 5 araw. Pagkalipas ng 25 taon ay kulubot na si Adele, ngunit naaalala pa rin niya ang asawang nakasama niya ng 5 araw. Mayroong ibang uri ng kakaibang pagtatagpo sa buhay, ang kapalaran ay laging hahanapin kapag kailangan mo ito. Huwag mawawalan ng pag-asa sa buhay, dahil ang buhay ay palaging magdadala sa iyo ng mga sorpresa. At dyan na po nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Goodbye.